maging positive, Coach Chris? Nasa tao yan, ano? Nasa tao. Body. Ako, personally, I want to share this with our listeners. It's ironic na ako yung motivational and inspirational speaker. But believe it or not, buddy, I started out being a very pessimistic person. Lahat negative halos. Kasi, alam mo yan, kung pwede nating i-combine, worst scenario nga ako eh. Mga sinabi ko sa yung tatlong scenario. Kaya, kanina, oo. Ako ay inborn negative. Pwede kong sabihin na ganun ako, ano? Dahil pag minsan, kahit na may nangyayaring maganda, para bang hindi naman ako negative na parang may nangyayaring maganda, hindi ko na-recognize. Because of me being a worrier. Na let's say, meron akong bagong, let's say, sapatos ngayon. Puting-puti. Imbis na ma-enjoy ko, meron bang at the back of my head, parang sinasabi niya, naku, baka maputikan lang yung bukas pag ginamit mo. So, being a worrier, it makes me negative. Tapos, nandun din na I have to admit, yung aking parents were kinda negative also. Okay. So, ganun ang kinalakihan ko. So, yung kultura, mukhang hindi rin pa para sa'yo. To top it all, ang daming nangyaring masasama sa buhay ko. So, it's the worst combination. Pero, anong turning point? The turning point was, I had to like really tell myself, alam mo Chris, kung magpapalunod ka sa mga nangyari sa buhay mo, sa nakamisnan mo, at sa sarili mo, yung hindi ka mag-exert ng effort to be positive, wala kang mararating. Yun ang naging, yung challenge ko na if I want to reach something, kung gusto kong maging successful, gusto kong maging mas masayang tao, wag na yung pera lang eh. Yung mas maging masaya ka lang, yung disposition mo. Kailangan mag-exert ako ng effort para tulungan ko yung sarili ko. And siguro, doon natin ma-discuss ngayon yung ating approaches. That's right. So, paano na ang paglapit o pagharap kapag ka ganyan yung sitwasyon na parang wala na talagang pag-asa halos, na parang lahat na lang, hindi po umaayon sa iyo yung pagkakataon, Coach Chris, paano natin ito i-approach itong mga ganitong klase ng mga sitwasyon sa buhay natin? Alam mo, ang unang-una dyan is you have to have a time to reflect. Tama-tama, Holy Week, ano? Sana ang ating mga listeners, nakapagmuni-muni nitong 4 na araw na tayo walang trabaho. Ako naman, buddy, I respect all people, all religions. So, hindi ko naman pwedeng i-impose na kung ikaw ay wala talagang pinaniniwala ang Diyos, hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo, hindi, kailangan maniwala ka muna bago ka maging positive. Ako ay very fair and practical na tao. No? So, para sa ating mga kababayan, mga listeners, na talagang member of dun sa tinatawag nating atheist, yung walang pinaniniwala ang Diyos, dyan pumapasok yung self-reflection. Kailangan mo pa rin mag-reflect. Ang pagre-reflect naman ay hindi naman yan about religion. Okay. It's about pagmumuni-muni kung ano ang nangyari sa buhay mo, ano ang gusto mong marating. And dapat kasi kailangan yan dahil dun mo mahuhugot yung motivation. Kanina tinatanong mo ako ano ang turning point. Correct. Kasi hanggang wala kang turning point, wala kang motivation para magbago. Para hindi mangyayari ang pagbabago. Yun ang unang-una, no? You reflect, you examine yourself. Tayo, ang hilig natin mag-analyze ng economy, ng ating political parties. Ngayon, election, candidates. Ang hilig natin mag-assess, di ba? Akala mo, mga political experts. Ang unahin muna natin, i-analyze natin ang sarili natin. Di ba? Para mas makilala natin ang sarili natin, and at the same time, ma-realize natin ano ba ang weaknesses natin, ano ang strengths natin. And from there, kung alam mo ito ang weaknesses mo, do something about it. Okay. So first step, reflection. Reflection. Para minsan, ano lang tayo mahilig tayong tumingin sa salamin, ang nakikita lang talaga natin yung panlabas. Yes. Pero ito yung reflection na talagang sa sarili mo, kung pwede lang may magsalita dyan sa'yo at sabihin sa'yo, buddy, gumising ka na, magbago ka na. Yun ang reflection. Yes. Okay. Tama. That's one. Second is, parang maging positive tayo. Kasi maaaring talagang, hindi ko naman sinasabi, life is never a bed of roses. Kahit sa Biblia, sinasabi naman yun. Yes, tama, tama. So, sabi nga sa ano ni Bon Jovi, bed of roses, di ba? Sabi niya sa kanta yan. Pero sa totoo lang, sa araw-araw na pagising natin, hindi natin alam kung ito ba ay magiging magandang araw, ito ba ay puro bililyaso. Pero ang importante dyan, simulan mo ang araw mo
with gratitude in your heart. Paano gagawin yun, Oo. Coach Chris? So, dapat, Natulog ka kagabi, sama ng pakiramdam mo, sama ng loob mo. Sige nga. tama ka dyan. Minsan, let's say, natulog ka. Oo. LQ kayo ng boyfriend mo. Syempre. Hindi ka tinext, Oo. di ba? Hindi ka ngayon, you're tossing and turning sleepless Correct. nights. So, paano nga, pag-gising mo, syempre, bad trip ka pa rin, di ba? Mhm. And may isip mo, walang kwenta tong araw na to. Mhm. Palagay ko, hindi pa rin niya ako ite-text. Mhm. Pero sa totoo lang, you should not only focus on the bad thing that's happening. Because the mere fact na nagising ka, That's a that's blessing. already a blessing. Amen. Di ba? That's right. And to top it all, the moment that you wake up means it's a new day for hope. Mhm. And it's more than gratitude. Mm. I like it, ha? Yung ito talagang paggising puro reklamo na agad Ano ba, buhay ka kaya? Tama. Alright, let's proceed. Pangatlo. So hindi, mag-expound lang Alright, muna ako, please. buddy. Kasi baka meron tayong mga listeners Okay. dyan, ang sasabihin nila, Coach Chris, buddy, sa dinami-dami ng problema ko, Oh, wala akong trabaho, wala akong pera, iniwanan ako ng asawa ko. dami akong utang. Oo, yun, tama. Financial problem, dami kong utang. Paano mo namang masasabing blessing pa ang paggising ko? Mhm. Parang, siba, meron mga ibang tao dyan, pag sobrang desperado, sana hindi na lang ako nagising. Diba? Mm. So, ako ay practical ngang coach, ulit-ulitin ko. Dapat talagang may pagkakataon sa ating buhay na para bang hopeless na tayo. Mhm. Parang ang feeling natin wala nang pag-asa. Pag ganyan, dyan ko pinapalabas ang aking notebook at paper. Notebook at paper. Mm. Ibig sabihin, notebook and pen. Okay. So, dahil minsan, we just have to exert extra effort to really think. Kahit gumawa ka ng table dyan, Mhm. good, bad. Kahit na sabihin mong 20, 30 items ang bad things that's happening in your life versus the one or two things na happening right in your life. Mhm. The mere fact there's something happening good or right in your life means it's worth it to move on and move forward. Madaling maglista ng gusto mo sa buhay na bagay. Pero tama ka, Coach Chris, dahil yung iba ayaw maglista ng blessing. Di ba sabi lagi, count your blessings? Yes. O siguro dahil lang, ba't kaya ganun? Ba't mahirap ilista ang blessings? Kasi nga, I think sa kultura ng buong mundo, Oo. hindi lang ng Pilipino. Yes. Tayo, we were parang psyched to always think that there's always bad in a person, Mhm. there's always something bad in the situation. Parang nasa psyche na natin yan Kasi nasa nga, sistema na previously natin. siguro dahil yung pamilya, yung nakapaligid sa atin, ganun na yung naging pananaw. Yes, tama. Oh, wow. Parang ang bigat, ano? Yes, mabigat. Oo. Sa una, buddy. Sa una. Sa una. Buti sinabi mo yon. Sa una, mahirap maging positive. Tama? Totoo. And along the process, for sure, marami rin temptations. Yes. Positive ka na, malapit na, pero biglang may mangyayari na ng malaki na negative. Tama. So, how do you handle those situations? Yun ang sinasabi nating para bang tudyo. Di ba? Yeah. Para bang I like okay it, na Coach eh. Chris. Okay na eh. Natudyo pa na, bulilyaso pa. Nananadya ka yata Oo. yun. And then you start to question, why me? Yes. May mga ganong tanong eh, di ba? Oo. Alam mo, buddy, pag ganyan, you always go back to the basic. Kasi Okay. ako palagi kong sinasabi sa aking mga kaibigan. Alam mo, yan ang mga una kong mga kliyente, mga kaibigan ko, mga parokyano ko yan. Tama. Dahil ang sinasabi nila, si Chris masarap kausap kasi nakikinig. Mhm. It's I listen more than I talk. And when I listen to them, at nakikita kong desperado talaga sila at para bang walang magandang nangyayari sa buhay nila. Probably some would disagree with me, pero ako being practical, sometimes you have to feel what you have to feel. Malungkot ka ngayon. Hindi po pwedeng talikuran yan eh. Oo. Hindi po pwedeng sabihin mo, hindi, I have to think positive. If I pray, there would be a miracle. Mhm. Things will get better. Bakit ganun? Di ma-reconcile minsan, Coach Chris. Pasensya ka na. Kasi sabi nga nung iba is, pretension ba ang tawag sa ganun?
na kinakala mo raw mag-pretend na happy ka so that the positive energies would come in, good vibes and all that. Yeah, you can Diba? call it pretension, buddy, ha? Pero kasi it's a way for you to feel better. Pero yun nga, ako nga, Oo. being practical, ano? Yes. Pag talagang you are pushed to the wall, talaga bang para bang binoxing ka ni Pacman, nakaliwa ka ni Pacman eh, Totoo yan. kaliwete si Pacman, di ba? Talagang nahilo ka sa blow ng buhay sa'yo, sa pagsubok. Ako lang hindi po pwedeng bigla na lang maging positive ka. Kailangan pagdaanan mo yung stages ng morning. Kasi kung iskip mo yan, at i-pretend mo lang na, hindi, kaya ko to. Pero sa totoo lang, sagad na sagad ka. That's denial. In a way, para bang linalabanan mo yung naturalesa ng sarili mo. Diba? Okay. Pero, ang akin lang baka naman ang ating listeners, makuha ko, makuta ko ng mali. Ano? When I say feel what you have to feel, What do you mean by that? na parang kung malungkot ka, at talagang hindi mo kayang maging masaya ka agad. Meron kasing kalungkutan na konting bonding lang with friends, So, kung mausap ka lang ng kaibigan mo, kapatid mo, na pinagkakatiwalaan mo, gumagaan ang pakiramdam mo eh. sa isang And bata na nagpapakalungkot kunwari, bigyan mo lang ng madaling aluin, di ba? Yes, laruan. or Masaya ano. sila, or ice cream. Okay. Yes. Pero sa ating mga matatanda, minsan, kahit na kumausap ka na ng konfidante mo, hindi pa rin enough. Kahit na magdasal ka ng 3 oras, na talaga nasa adoration chapel ka, or let's say you're a Muslim or Buddhist, talaga nag-meditate ka, but still, it wasn't something effective. Right. Doon ko sinasabing siguro kailangan mong tanggapin na malungkot ka. Pero, ang akin lang dito, give yourself a time frame na parang, as much as possible, overnight, maging malungkot ka. Pero do not do something stupid, Right. Meaning, you just savor the pain. Malungkot ka eh. Kailangan mong tanggapin. Hindi mo pwedeng skip yan. Feel it. Yeah, proseso yan. And then, really set a target that the next day, you have to pick up the pieces of your life. Yeah. And when you open the door, alam nyo na susunod na mangyayari. Tanong lang Coach Chris dito, at kung may pinaplano ako, for example, na business, nandun pa rin, sumisingit lagi ang negative, ano magandang gawin? Mula kay Errol Albag ng Palawan. Okay, Errol. Thank you. Kamusta sa Palawan, Maraming salamat. Errol. Maraming salamat, Errol, sa iyong katanungan. Alam mo, Errol, hindi ka nag-iisa. Kasi nung ako, galing akong corporate, nung sinabi kong gusto kong magtayo ng negosyo, practical coaching for corporate trainings and personal coaching, ang daming sumagi sa isip ko na negativity. Paano pag hindi kumita? Baka mapahiya ako sa mga kaibigan ko, galing ako ng corporate, baka magmukha lang akong kawawa. Natural yan eh. And ako, sa totoo lang, sa pagtatayo ng negosyo, hindi para rin pag-aasawa yan. Hindi ka po pwedeng susubo mo lang pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi po pwede. Parang marriage din yan eh. So, para sa akin, Errol, isipin natin mabuti ang pros and cons. Yung risk din, financially. Kung ikaw ay single, wala masyadong risk dyan. Dahil kung hindi man mag-boom ang ating negosyo, maaaring mamasukan tayo ulit, wala masyadong maapektuhan kung ang sarili mo lang ang iyong iniintindi. Pero Errol, kung meron tayong iniintinding, let's say, meron kang 2 anak, May pamilya ka na, ganyan, let's say, ikaw ang tumutustos sa mga kapatid mo, sa pag-aaral nila, o sa magulang mo, kailangan nating isipin mabuti. Baka naman kasi yung negativity mo is coming from a valid point of view. Na parang pag iniisip mo, magne-negosyo ko, ito ang consequences, mawawalan ako ng standard income, or whatever. Pero let's say, nagne-negosyo ka at ito pa lang ang una mong venture, at talagang wala ka namang iba, hindi ka empleyado, pag pinapasukan ka ng negativity, at yun lang naman ang magiging way mo to have a better life, dapat mo talagang iwaksiyan, labanan. Kailangan mong isipin na kung ako'y matyaga, pinag-aralan ko naman ng mabuti ang diskarte ko sa negosyo, palagay ko talagang ito walang kahihinatnan kung hindi tagumpay lang. So those are different situations. So Errol, if you want, you can elaborate on yung sitwasyon. Yes. Ang mga contact details ni Coach Chris. Kasi kapag nagnenegosyo, nabanggit na rin lang natin yung pagnenegosyo Coach Chris, hindi naman isang araw may negative thought ka, di ba? Or thoughts. Baka isang araw, halos araw-araw may ganyan kang may isip na negative, di ba? Tama. Kaya lang yung pagka-handle mo nga doon, tama yung binabanggit mo na minsan, yung pagwawaksi, paano ba yun?
So, katulad yan, kung negosyo ang ating pinag-uusapan, let's say lang let's put it in a micro business setup. Let's say, ang gusto mong itayo ay sari-sari store. Sige. At ang negativity na nakikita mo or negative point na nakikita mo is meron ng 3 sari-sari store within your area. Diba? Parang iniisip mo, meron pa ba akong market? May bibili meron pa ba bang sa akin? bibili sa akin? Pwede mong iwaksiyan, meaning, pag inisip mo mabuti, yung traffic naman ng tao, meaning, ang dami naman talagang tao dun sa lugar nyo. Na kahit na nakikita mong 3 yung nandun na, existing, pero talagang para bang, ang dami pa rin pumupunta. Parang hindi ka agad nasa-serve yung mga kliyente. Naghihintay pa rin sa labas. Mahaba ang pila. Mahaba ang pila. So, ibig sabihin, may potential. Yung fear mo na yun, although it might be valid dahil maraming kompetisyon, pero pag pinag-aralan mong mabuti, talagang nag-strategize ka, inisip mong mabuti, tama ba itong papasukin ko? Yun ang isang way. Kasi, nagiging negative tayo. Ang isang tao, whether relationship, trabaho, negosyo, one of the negative things that really attributes us to worry is yung mga fears of the unknown. So, para maiwaksi mo ang negativity mo, kailangan alamin mo kung anong pinapasok mo. Doon na naman pumapasok yung huwag tayong katamarang mag-isip. Dahil doon lalakas ang loob mo eh. Pag napag-aralan mo mabuti, ay hindi, kahit magsugal ako dito ng let's say 50,000 para magkaroon ng laman yung sari-sari store ko, ma-return of investment ko yan, ma-ROI ko yan. Kasi ang daming tao eh. Tapos, doon ka ngayon iisip, kung may 3 na dyan, ano ba ang competitive advantage ko? Ayan. Diba? Kumbaga, yung fear mo, yung negative point na nakikita mo na 3 ang kakompetensya mo, imbis na tignan mo siya as a problem, tignan mo siya as an opportunity. So, na-convert mo sa isang oportunidad. Yes. Alright. Errol, thank you very much, ha? Ano ba magandang negosyo dyan sa Palawan? Depende kung nasaan ka sa Palawan, Errol, no? Kung nasa baybayin ka na magandang beaches dyan. Nako, gusto kong pumunta doon, buddy? Oo nga, Coach Chris, di ba? Kayo ba kayo mga practical coach, paano kayo nag-meditate ba tawag dyan? Paano nyo kini-clear out ang inyong mga isipan? Paano kayo nagre-relax? Naka-relax pa ba kayo, Coach Chris? Nako, importante yan sa amin dahil siyempre, buddy, kung maraming nag-a-approach sa'yo for problema, minsan nai-imbibe mo yan. Kaya tamang-tama yan tanong mo. Kasi siguro ang ating mga listeners, pwede nilang gawin kung ano ginagawa ko. Especially sa ating mga listeners ng DC XL, there's hope ha. Ako po ay isang pessimistic dati. Okay. Pero I'm working on it. I have to say, I have progressed a lot and ngayon medyo positive na ako. Hindi ko sinasabing perfect ha. Yes. So, what do I do? I first primarily, when I wake up in the morning, I pray. Diyan yung sinisimulan ko na I thank God for all the blessings that I have in my life. Iniisa-isa ko talaga yan, buddy. And actually, I always pray pag nasa traffic. Alam mo, prayer cannot be just done in church or in a private sanctuary, di ba? It can be anywhere. And for me, it really works a lot. Kasi, yan talaga magiging kakampi mo eh. There is no other way. Yes. But pray. So, after praying, buddy, dyan ko naman sinisingit ang parang meditation or yoga reflection. Ang yoga po, hindi yan yung basta stretching na exercise na ating naririnig ngayon. It's also something that you can do as a meditation, form of meditation. Ako, ang ginagawa ko lang, I live in a very small place, a very small condo. I just make it a point that I go to our living area. I make it a point na ako lang ang nandun. So, kung tayo ay walang private place, kahit po sa ating trono, pwede na yan. Gano'n naman talaga. Yes. So, pag sinabi nating meditation, aside from being thankful dahil nagawa na natin yun sa ating prayer, dito ko mina-mindset ang sarili ko, what can I do today? Alam mo, buddy, yung ating tinatawag na to-do list, di ba tayo pag nasa trabaho tayo, meron tayong to-do list na ito ang deadline ko kay boss ngayon. Maraming post-it. Yes, Okay. Alam mo, sa buhay, dapat may to-do list ka rin. And ang to-do list ko, 2 yan, buddy. Merong isang para sa araw na to, merong para sa long-term goals ko. So, bigyan ko po kayo ng sample. Let's say, ang regular working day ni Coach Chris,
gagawa ako ng admin work, meaning pwede akong gumawa ng training modules, gagawa ako ng mga marketing materials ko, and then pupunta ako sa mga meetings ko and my training sessions. So, iisa-isahin ko yan. Tapos, I make it a point that at the end of the day, kung ano yung na-accomplish ko, aking i-cross out. Alright. Alam mo, ang to-do list, buddy, ha, para sa kapakanan ng ating listeners, hindi yan para maalala mo kung ano ang dapat mong gawin. Yun nga eh. Ano ba ang mas malalim na kahulugan ng to-do list? Anong value niya? Kasi kung gusto mo maging positive, to feel good about yourself, the mere fact na isa-isa mong nako-cross out yung to-do list mo, it makes you feel good. Hindi mo lang alam na yun ang effect nun sa'yo. You feel lighter, ha? Yes. Kasi feeling mo may kabuluhan yung araw ko ngayon. May nangyari sa araw ko ngayon. Parang doon sa iba, nakita kong listahan, ewan kung si Jen may listahan, bucket list sa marami. Yung mga pupuntahang lugar naman, papasyalan. At pag napuntahan na, ikaw cross out din. Tama. Ang pakaramdam niya, ang yaman-yaman niya. Eksakto. Diba? See you travel. Okay? So, in your case, to-do list, hindi lang siya basta para matapos mo yung mga dapat mong gawin. Kundi psychologically, It gives you the feeling of fulfillment and satisfaction. and therefore, eventually gusto mo pa more and more. Yes, it's na addictive. matapos. Addictive. Oo, That's nice, ha? very That's nice way. Okay. That explains why yung iba talaga, ako kasi hindi ako nag-to-do list. Modesty aside, sa isip ko nandun yung mga gusto kong gawin. Yun, okay. Which is, hindi ko naman ma-check. But of course, ang fulfillment ka lang nun is yung satisfaction mo pagkatapos na magawa mo, ay salamat, nabawasan ako. Yes. Nang dapat na, kasi pabigat din yata pag hindi nagagawa. Oo, totoo. Kasi, Stressful din, ano diba? yan eh, para bang tinatakasan mo yung trabaho, pero palaging hinahunt ka rin. Dahil nandyan lang eh. Di ba? Sakto. Alright, frustrating now.